Eksakto en punto. 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Tumaas po ng 63% ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakikita ang kanilang sarili bilang mahirap sa fourth quarter ng 2024. Ito po ang pinakamataas na self-rated poverty sa loob ng 21 taon. Batay po ito sa resulta ng non-commissioned survey ng social weather stations na isinagawa simula December 12 hanggang December 18 na nilahukan ng mahigit sa 2 respondents sa buong bansa. Katumbas po ito ng 17.4 milyong pamilyang Pinoy na itinuring na sila ay mahirap, 11% ang nasa borderline at 26% ang nagsabing hindi sila mahirap. Ang pamilyang Pinoy na nakikita ang kanilang sarili bilang mahirap ay tumaas ng 4% mula sa 59% o 16.3 million noong September ng 2024. Isyu ng bayan. Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Sana po ay okay lang kayo. Ang DZRH po ay nagsasagawa ng special coverage kaugnay ng Traslasyon 2025. Nasa na ba, kumbatsero, ang andas ng Nazareno? Alin? Ang alin? Andas. Ang tinatanong mo, kumbatsero? As of 6 a.m. ay nasa Padre Burgos Street na ang andas ng Nazareno. At mamaya ay hihingi po tayo ng update mula sa ating mga RH reporters. Medyo nagkakaroon lang po ng problema sa signal sa lugar na yan. Dahil alam naman natin na kapag ganitong karaming tao, may ipinatutupad pong ganyan, yung signal jamming. Kung lang naman yan, piling lugar. At hindi naman sa buong panahon ay ganun ang gagawin dyan. Yan ay kadalasan pong ginagawa ng mga otoridad natin para po sa security. Sa security ng atin ding mga kababayang naroroon. Just imagine kung ba't sa dami ng tao na naroroon, isa lang lokotoy ang gumawa ng kalokohan dyan sa pamamagitan gamit ang cellphone. Talaga. Malaking perwisyo po yan. Kaya yung pong mga nandidiyan sa area na yan, kasama po aming mga reporters, medyo nagkakaproblema sa pag-transmit ng signal. Pero naiintindihan po natin yan at yan po ay para sa lahat, sa kaligtasan ng lahat. Kaya naman ang panawagan natin sa mga kababayan nating hindi naman talaga dadalo
o hindi ka bahagi dyan sa traslasyon na yan, iwasan na lang muna natin ang bahaging yan. Malaking bahagi ho ng Maynila. Kaya kung may schedule kayo sa Maynila na hindi naman ganun ka-importante, pagpaliban na ng ibang araw, sa Maynila po ngayon ay deklaradong special holiday. Non-working day. Ayan, dito po sa Maynila. Kaya ibigay na natin ang pagkakataong ito sa mga deboto. Sa mga kababayan nating Katoliko na nananampalataya dito po sa Nazareno. Ito Ganun naman tayo Ganun naman tayo, kumbatsero Yung bang magkakaiba man tayo ng relihiyon, magkakaiba ng paniniwala at pananampalataya, pero yung respeto sa isa't isa. Importante yun. Di ba? Nung araw pa naman yan Alam, tayo naman sanay na sa mga aktibidad ng simbahang Katoliko. Lalo pa dati yung madalas na mga prosesyon kapag mahal na araw, may mga kalsadang nasasara, mata-traffic yung mga dumadaan dahil biglang dadaan yung prosesyon hindi ka makadaan, pero yun ay inuunawa ng lahat. Talaga. Tama ka, kumbatsero, nung pang mga bata tayo. Kaya yung iba nating mga kababayan, halimbawa, hindi ko alam Hindi ko alam na may ganito pala. Kung ano yun, ang tawag din pag-unawa. Pang-unawa. Unawain natin ang ganitong uri ng mga aktibidad ng ating mga kababayan. In the same manner na inuunawa din naman tayo ng ating mga kababayan. Pag meron tayong sariling aktibidad. Pag may sarili tayong aktibidad. Meron tayong sariling aktibidad. Hindi pwedeng ikaw gusto mong unawain ka, tapos ikaw lang ayaw mong unawain yung kapwa mo. Sabi nga, respect begets respect. Jerry Bach at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ito, tama pala. Sabi ni Ivan, nag-abiso pala ang Manila Police District na may signal interruption sa mga lugar na malapit sa ruta ng traslasyon. Ang andas po pala ay nakalampas na ngayon sa P. Burgos. At pwede na ba natin? Ready na ba? Ready na ba ang ating mga kasamahan dyan? At sa mga kabubukas-bukas pa lamang ng kanilang mga radyo at telebisyon, ito ay nagsimulang umusad kaninang bandang mga alas 4:40. Ayan, 4:41. Ayan, nang umalis yan, sa yan sa Quirino Grandstand. Sa Quirino Grandstand. Quirino Grandstand. Sa tagal na nating mamamahayag na nagko-cover po nitong traslasyon. Dati wala naman sa Quirino Grandstand dito Ang ginawa, dinala na sa Quirino Grandstand para mas maluwag ng kaunti at mas organized. Mas ma-accommodate ang mas maraming deboto. Ang mas maraming deboto. Ngayon ay nandiyan na si Quirino Grandstand. Asan na ba ngayon? Ready na ba? Game ka na ba? Game na! Ayan, talaga naman si Kisses Napasigaw pa si Kisses na, game na! At nandun po sa P. Burgos, si RH28, Raymond Dadpaas. Come in, Raymond! Raymond! Ayun nga, hirap nga ang signal. Yan yung sinasabi natin kanina. So, subukan pa rin natin, we will try until we succeed. Hindi lang si 28 ang nandyan din po si RH5 Val Gonzales, nandyan din po si Sherwin Alfaro, at ang bata-bata, si Edel Parosa, yung bata-bata, at yung bata-bata na si Boy Gonzales. Siya yata ang pinakabata dyan Talaga. At may nakakasama din tayo, mga taga-RH TV. Talagang full coverage ito Full coverage, Sino yung binabagit ni Kuya Angel kanina? Si Milen. Si Milen Borja. Borja. Aba, taga saan ba yan si Milen? Baka kamag-anak ka ni Jerry Borja. Kaya ni Ronnie O. Borja. Ikaw ba'y taga San Marcos, Kalumpit, Bulacan? Ayan. Madaling salita ay full coverage tayo dito po sa Traslasyon 2025 na, by the way, tayo ay naka-hook up para sa entire duration
ng special coverage na to sa radyo natin. Ayan. Sa radyo natin stations all Nationwide. over the world. Via satellite. Via satellite. Yun, ganun sana. Okay, ready na. Si RH29, Boy Gonzales. Nandun naman si Boy sa kanto ng Taft at Ayala Boulevard. Come in, Boy! Come in, boy! Jerry, Anthony, dito sa kanto ng Taft at Ayala at dadaan yung andas ng itong andas ng Jesus Nazareno sa Finance Road mula dyan sa Burgos sa Avenue. Babagtasin nyo itong kanto ng Finance Road at kakanan patungo dito sa Ayala Boulevard. At dito sa lugar na to, napakaraming deboto na ang nag-aabang dito para sa pagdaan ng andas ng Jesus Nazareno. Yung iba ay gumawa ng para makita yung andas ng Jesus Nazareno. Umakyat sila sa pinaka-center island dito ilalim ng LRT. Ilalim ng LRT, kung kaya pag nakaakyat na sila rito ay matatanaw nila yung andas ng Jesus Nazareno. At bukod doon sa may National Museum sa Finance Road ay napakarami na rin nag-aabang. Ang iba ay sumasalubong na dahil dito sa kaba nitong Burgos Avenue. Napakarami na at may mga first aid station na nakadeploy dito dahil ito inaasahan kapag dumaan ang andas ng Jesus Nazareno ay inaasahan nilang may masusugatan, masasaktan ko kaya napakarami mga first aid station ang nakadeploy dito sa naturang lugar. Pinadadaan pa problema rito, pinadadaan pa rin yung mga sasakyan na mula dito Bukas sa pa ba? Maytitiol. Bukas pa ba yung Taft Avenue, boy? Bukas pa, dumadaan yung mga sakyan, mga motorsiklo at dito sa southbound. Yung halimbawa ay mga galing ng Libertad, tatahak ng Taft Avenue, papunta ng gawin ng Maynila, makakadaan pa ba? Yeah, sarado na yun, Jerry, yung pinaka northbound, yung bandang Yung papuntang direksyon ng Quiapo, sarado na. Sarado na yun at yung may mga jeep pa na dumadaan dito sa southbound ng Taft Avenue at nakikita ko nga dumadaan dito sa Taft at corner Ayala Boulevard kung papunta sila ng area ng UN Avenue at Padre Paura. Yung mga kachokaran mo dyan, mga nakaapak at mga nakaupo pa yung iba sa kalsada. Ibig sabihin malayo-layo pa ba dyan? Hindi pa ba naaaninag dyan yung andas? Malayo pa. Hindi pa nila yung bulto ng mga tao, hindi pa nila naaninag. Dahil sa bulto, hindi ko lang alam kung nasa area sila ng planetarium o kaya yung tapat ng Dole, yung area yan. Pero yung dito sa Finance, Ayala at Pabidyo, wala pang natatanaw ang mga deboto sa pagdaan ng andas ng Jesus Nazareno. Pero ang biyahe, boy, ng LRT, tuloy ba yan? May biyahe? Laki yan, dumakadadaan lamang Jerry. Yung isang tren ng LRT. Dito, tatanaw po sa taas. Kadadaan lang. At yung iba kasi ay sumasakay na. Yun nga, mas mainam yung ganyan talagang public transport na tren, lalo na sa ganitong sitwasyon. Maraming tao. Sa magtiyaga ka sa public transport, ibig sabihin yung jeep. Mga jeep o mga bus. ibang sasakyan, mas mainam nang sumakay na lang ng LRT papunta dyan sa malapit-lapit. Mabilis kasi pagka jeep lang sinakyan mo, mahirapan ka dahil sarado na yung mga kalsada patungo dito sa area ng Burgos at Taft Avenue. Ito si Boy Gonzales para sa Disa Rezona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, RH29, Boy Gonzales. Andiyan na ba si Raymond? Hindi pa rin. Sige, babalikan muna natin ang ating mga kasamahan dyan po sa Maynila.
Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Oras po natin, Achi, Ahya, Mr. Jalamtang, Lakyam, Chapuehon, 6:18 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! Ng Huwebes, ang 9 ng Enero 2024. Happy birthday, Secretary Art Tugade. Secretary Art Tugade, happy birthday. Wala ba tayo dyan? Narito na ang unang ating ACS Balita. Ang das ng Nazareno, umusad na. Bilang ng mga Pinoy na tambay, bumaba sa 3.2% noong buwan ng Nobyembre. Malacanang target mapababa ang presyo ng mga bilihin, hoarding at smuggling tinututukan. 777 scheme o 777 scheme na pamamahagi daw po ng AKAP ibinunyag ng mayor ng Baguio City. Actress Rufa May Quinto sumuko sa NBI kasunod ng arrest warrant na inilabas ng husgado. At 12 bayan sa Central Luzon inirekomenda na ideklara bilang areas of concern sa nalalapit na eleksyon. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. umusad na at patuloy ang pag-andar ng andas ng Nazareno, bahagi ng Traslasyon 2025. Bandang alas 4:41 ng madaling araw nang alisin ang suklob ng andas at nagsimulang umandar mula sa Carino Grandstand matapos ang misa ng Bukang Liwayway. Hindi gaanong mabagal ang naging pag-usad sa kabila ng mistulang dagat ng deboto sa paligid ng andas. Gayunman naging pahirapan ang pagdiretso nito sa Padre Burgos matapos ang ilang beses na pagliko dahil sa dami ng mga deboto. Sa ngayon ay pinagbabawal na ang pagdaan ng mga tao at sasakyan sa Ayala Bridge hanggang sa tuluyang makatawid mamaya ang andas. At kabuntot nito si RH52 Edniel Parosa. Coming, Edniel! Coming! Babalikan natin si Edniel Parosa at ang ating mga kasama dyan po sa Maynila. Alas 6:23 ang ating oras, dumami ang bilang ng mga Pilipinong nakahanap ng trabaho noong buwan ng Nobyembre ng nakaraang taon. Ito ay matapos bumaba ang unemployment rate sa 3.2% mula sa 3.9% na naitala ng Philippine Statistics Authority noong Oktubre ng 2024. Ibig sabihin, bumaba sa 1.66 million ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho mula sa dating 1.97 million. Karamihan sa mga nadagdag na trabaho ay galing sa mga negosyong mga malakas tuwing holiday season. Kabilang na rito ang manufacturing, food service, accommodation, restaurants at iba pa. Bukod sa unemployment, nabawasan din ang mga underemployed o yung mga naghanap ng ibang mapagkakakitaan. Sa datos ng PSA, bumaba ito sa 10.8% o katumbas ng 5.3 million, mas mababa kumpara sa 6.08 million noong October ng 2024. Alas 6:24 na ng umaga, balikan natin si RH52 Edniel Parosa. Coming, Edniel! Jerry at Anthony. Yan. Go. Nandito pa rin tayo sa nito ng Padre Burgos Avenue sa lungsod ng Maynila. Ilang metro lamang yung una natin, o abante lang tayo ng ilang metro doon sa pinakaandas ng Poong Nazareno ng mga kababayan nating Katoliko. Pero kapansin-pansing mas mabagal ito. Iuso dito kumpara noong nakaraang taon. Kung di ako nagkakamali, around this time sa programa nyo rin noong 2024 ay nakatawid na ito sa Taft Avenue patungo na sana sa direksyon ng Ayala Bridge. Pero hanggang ngayon, hindi pa natin nababanahag ulit dito sa ating kinaroroonan sa kanto ng Finance Road at Padre Burgos. Kaninang alas 5:30 ng umaga, nasa harapan mismo natin itong andas at tinabihan natin yung flow
ng direksyon nitong prosesyon, pero yung binabanggit ng ating mga kababayang nakasampat nakalapit doon sa pinaka-prosesyon, Jerry at Anthony, ay mabagal talaga yung usad dahil nabangketa yung andas. Ibig sabihin, lumapit doon sa pinakagilid nung Padre Burgos at pahirapan sa pag-usad hanggang sa mga oras na ito. Dumating din yung andas doon sa punto ng kalsada na medyo madilim kanina bago sumikat yung araw dahil ewan ko, wala pang street light ito. Itong bahaging ito ng City of Manila kahit traslasyon. At ngayon lamang sumikat ang araw ay inaabangan ng ating mga kababayan dito. Umabante lang tayo saglit dahil napakahirap ng signal doon sa tabi mismo ng andas. Yung ating mga kasamang mga deboto na hindi pa nakasisilip at nakatatanaw dito sa may andas na Nazareno ay patuloy rin ang dating dito sa kanto ng Pinas Road at Padre Burgos. Umasa na anumang itong nasabing imahen. Tayo ay nakaantabay pa rin dito sa binabanggit kong lugar at may kabagalan ang usad ng traslasyon ngayon taon. Para sa traslasyon 2025, ito si Edniel Parrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Edniel Parrosa. 6:27 ng umaga. Target po ng pamahalaan na mapababa ang presyo ng mga bilihin na dahilan ng mataas na inflation sa bansa. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, nakatutok ngayon ang Marcos administration sa issue ng food security at mataas na halaga ng pagkain at serbisyo. Sinabi ni Bersamin na hindi dapat tumaas ang presyo ng mga lokal na produkto dahil meron namang sapat na supply. Bukod sa target na mapababa ang presyo ng pagkain, sinabi ng opisyal na tinututukan din nila ang iba pang problema na nagpapataas sa presyo tulad ng hoarding at smuggling. So we have been very active in prosecuting yung mga hoarders. But that is only one part of the explanation. Merong smuggling. But we are looking at all this. Yan po ang tinig ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Di ba kung batsero, pagka may smuggler, dapat bumababa yung presyo? Oo, dahil smuggled nga yun. Smuggled, Walang binabayarang buwis. Kaya lang, yung mga smuggler, para hindi mapagkamalang smuggled, itinataas ang presyo. Yun, ganun ba? Pambihira kayo mga smuggler kayo. Tumigil na nga kayo, akala pa naman namin. Dati sinusuportahan namin kayo. Ngayon hindi na. Ayaw na namin sa inyo. Naalala mo nung pinag-uusapan natin yung gasolina? Tapos diba? sa mga probinsya na kung saan ay mga smuggle daw yung itinitinda. Ang baba. Ang baba. Kaya yung ating mga kababayan na nasa probinsya, pag magpapakarga, halimbawa ay diesel, magpapakarga sila, 45 lang ang diesel nila. Dito sa Maynila, 56. Sabi ng mga taga-probinsya, pala kayo pala kayo nung huli na siniraan yan, may halo kasing tubig yan, kaya mura yan, ganon. Yung pala, yun nga, smuggled. Nung magkakabukuhan na smuggled pala yan, may mga nakukunan ng smuggled. Para hindi mahalata, itinaas ang presyo. Rin. Kaya yung mga smuggler, tigilan nyo na yan. Wala pala kayong kwenta Alas 6:29 ang ating oras na imbag na bigat kada kayo amin na po. Wag rin kayo, gising na. Kumusta ang mga nandyan sa Baguio City? Ngayon pala ang temperatura dyan, ayon dito sa ating cellphone, ay 15 degrees Celsius. Mas malamig pa dito sa studio natin. Mas malamig pa rito. Dito 16 Kaya pala itong si BCDA chairman, si Attorney Larry Paredes, ay nginingiki. At halos wala ng boses, paus na ngayon. Baka naman kanta ka ng kanta, Mr. Chairman. Mr. Chairman, Mr. Attorney Larry Paredes. Congratulations dyan sa peaceful and very successful turnover o takeover. Takeover nangyari sa BCDA. Ng BCDA dyan sa Camp John Hay. Sa John Hay. Ayan, gandang lugar dyan sa Baguio City. Speaking of Baguio, ibinunyag po ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang tinatawag na 777 scheme sa pamamahagi ng ayuda. Ito ay sa gitna ng naglipa ng pagkwestiyon sa intensyon ng AKAP funds
at hinala ng ilang kritiko na gagamitin lang sa pamumulitika kaugnay ng nalalapit na eleksyon. Ayon kay Magalong, ang 777 scheme ay nangyayari tuwing namumudmud ng akap at iba pang ayuda ng pamahalaan. Paliwanag ng alkalde, sa ilalim na nasabing scheme, bawat kongresista na sasama sa payout ni House Speaker Martin Romualdez ay makatatanggap ng 7 million pesos para sa AIX o AKAP, 7 million pesos para sa medical assistance for indigent patients at 7 million pesos para sa tupad. Ayun, kaya pala merong 777 daw. Ang sabi po ni Mayor, binibigay na pera yon? Pera binibigay sa mga congressman? sabi ni Mayor. O yun ina-allocate sa congressman parang dagdag sa kanila na pamigay sa ating sa kanilang mga constituents. Ganon talaga nangyayari. Dagdag na allocation yun. Kung totoo ito. Itong sinasabing 777 scheme. Ang sabi po ni Mayor Magalong, mas mainam na ipaubaya na lamang sa mga ahensya ng gobyerno ang pagbibigay ng ayuda. Kung nakaapat ka ba naman na sortie, 21 times 4, that's 84 million pesos. Ilan yan? Ilan yan sumasama? Nung nalaman ng mga ibang congressman na meron pala yan, nagsamahan na lang. Si Mayor Benji Magalong ng Baguio. Kaya sana pakinggan na lang nung especially doon sa AKAP dahil ayos naman sa atin yung AKAP. Sana pakinggan ng mga otoridad, especially ng DSWD, ang ating suggestment. Oo, yung suggestment natin. Yung suggestment natin. Wag nang actual payout. Wala nang gano'n. Kung maaari ay gawin na lang ang coordination between DSWD and employers. Yung employers mismo na mga structured naman, institutionalized naman, ang kanilang pamamahagi. Nagpapasweldo nga sila monthly. Doon na lang ibigay doon sa mga beneficiary, diretso na sa kanilang ATM ang payout. May record naman kayo niyan, sigurado, dahil akap nga, ayuda sa kapos ang kita. Ibig sabihin, may kita, may trabaho yan. So alamin mo lang kung saan nagtatrabaho. Pag nalaman mo kung saan nagtatrabaho, kilalanin nyo yung employer, kausapin ninyo, at doon makikita na magagawa na yung sistema na yan. Wala nang maraming chechi-boreche. At mas mainam nga, especially nga kung batyero, sa malalaking kumpanya. Ayan, Ang dami niyan At doon, makikita natin at masisiguro natin na hindi nga magagamit sa politika. Para yung mga pagdududa ng iba na yan ay magagamit dito sa nalalapit na eleksyon, mawala. Kailangan naman talaga ng mga kababayan natin ng ayuda. Especially nga, yung panahon na to na wala kang maipandagdag sa pagtaas ng bilihin, dagdag na panggastos, kung biglang sumweldo ka, may additional kang 5,000 pesos, diretso, ayun. Ayos yun. Iikot pa rin ang ekonomiya. Andito na unahin natin si 23. Balikan natin ang Quiapo, Maynila. Andun sa Quiapo si RH23 Edwin Duque. Come in, Edwin! Napakaigitong na bantay dito sa may tulay ng Carlos Palacay, yung gaganita sa Ayala Bridge. Dahil yung mga nagtatakang pumasok kahit sa mga iskinita nito ay naharang ng pwersa ng PNP dahil mula pa dito sa may tulay ng Grupo de Oro. Medyo kanina pagbibigyan pa natin yung parang nagsasangkot siya pa lang habang tumatagal parang lumulundag na yung tilapia na nasa kawali. Yung prito. Pagpiprito nitong si Edwin. Maingay, Edwin. Ikot ng konti. Edwin. Tingnan natin. Isa pa nga, Edwin. One more time, Edwin. Yan! Ayun! Nagtangkang lulusot sa iba't ibang iskinita na hinarang dito sa may tulay ng Palangka Bridge. No? Sila sana yung shortcut para sumalubong dito sa may Ayala Bridge. So lahat ng kanto rito ay may mga bantay na pulis at yung mga nakakalusot sa mga iskinita ay pinapabalik sa bahagi ng Globo de Oro. Dahil bawal daw salubungin di ba? Tama ka, Jerry Katujing, no? At yung galing naman ng Quinta Market na nagtangkang pumasok din dito sa may papuntang Ayala Bridge ay hinaharang naman sa may kanto ilalim ng tulay ng
Quezon Bridge. Andito yung persa ng PAP na galing pa ng Bataan. Sila yung nakatunga rito sa malapit sa ating Sterling. Dito sa may pagbaba ng tulay ng Palangka. Dito yung nakalagay, kaya nagkakaroon tayo ng kunting signal sa internet. So kung bawal salubungin, Edwin, so anong gagawin ng mga bagong dumarating pa lang? Yung galing, hindi na galing. Ikot ulit. Ito sa may Ayala. Edwin, sandali. Yan. Ikot ulit ng konti. Yung mga galing sa Ayala Bridge ay doon dumadaan sa may umiikot sa may bahagi ng recto. Habang yung iba naman ay galing ng Quinta Market. Pero hinaharang din sila dito sa ilalim ng tulay ng Quezon Bridge. Kaya itong kaban ng Quezon Avenue, itong harap na Quiapo Church, punong-puno na ito. Mas maagang napuno kesa ng mga nakaraan na yung ganitong karaming tao. Ito yung taong kapag dumana yung andas na papunta na rito sa may Globo de Oro. Pero wala pa man dahil maraming mga lugar na binagot hinarang at hindi pinadaanan yung dadaanan. Kaya lang punong-puno na itong kahaban ng harap ng Quiapo Church at itong kahaban ng Quezon Boulevard mula doon sa may recto at doon sa paakyat ng tunnel, punong-puno na dahil doon na dumadaan dahil maraming pinagbawal na madaanan. Dapat ay mauna yung anda bago yung mga tao para hindi matala yung so ang mangyayari, ang gusto ng mga otoridad natin ay wag salubungin, sa halip ay maghintay na lang sa gilid, paglagpas nung andas, tsaka susunod, tsaka bubuntot. Tama. At maraming nagbago ngayon. At yung mga footbridge dito sa kaban ng Quezon Boulevard, yung dalawang magkasunod, isinara na rin yung paakyat doon sa may hagdan. Bawal na rin umakyat sa taas tulad ng mga dati. Kaya wala nang tao sa taas. At kung gusto mo mag-video sa footbridge para makita mo yung dami ng mga tao rito sa Quezon Boulevard, hindi ka na makyat dahil bantay sarado na rin ng PNP. At 5:40 pag-umpisa ng patay hindi. Nawawala-wala na yung ating internet, magiging signal. Kaya malaki tulong pa rin yung ating Starlink dito sa may nakapaikot sa bahagi ng Quezon Boulevard at Ayala Bridge. Kaya nakakuha pa rin tayo ng communication tulad sa mga oras na ito. So yan ating update. So alam mo na Edwin, hanggang ngayon ay effective pa din yung konting ikot. Ikot ka lang na ikot. Dito ako nasanay na ikot ng ikot. Di ba? Ganun naman tayo Ikot lang. Di ba? Mula nung araw pa. Kung titignan mo itong Palangka Street from Ayala Bridge, sa may kanto ng Ayala Bridge, maraming papuntang Globo de Oro. Napakalinis ng lugar. Kumpara noon na punong-puno na ito. Punong-puno na sumasalubong na yung galing ng Quinta Market, iba galing ng Quiapo. Pero ngayon, kung makikita nyo, napakaluwag at nakapantay rito ang Philippine Coast Guard dito sa may mismo mga Palangka Bridge. Habang doon naman sa ilalim ng tulay ng dito sa may Globo de Oro. Nandiyan naman yung persa ng PNP at ang Bataan PNP para harangan yung mga kababayan natin na sumalubong dito patungo ng Ayala Bridge. Thank you, Edwin. Kaugnay pa rin sa Translasyon na 2025-23. Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayun, so kung ganyan ang maipatutupad ng tuloy-tuloy na hindi masasalubong, yun ang papatagal bibilis ang andar niyan. Tingnan nga natin, alamin nga natin kung nasaan na bang andas ngayon, kung ito bang bagong sistemang ipinatutupad ngayon na bawal salubungin, effective. Tingnan nga natin, andon si RH15 Giselle Ricafort. Coming, Giselle! Dari, punong-puno mga dibo, bahagi. Ikot ka din. Subukan mo rin umikot ng konti. Giselle, Patay talaga dito. Dari, punong-puno. Hindi umubra. Hindi umubra ikot doon. Yung ikot. Counter ikot. Counter ikot. Subukan natin. Yan. Subukan mo.
Magsalita ka na, Giselle. Ayan na. Jerry, Katony, punong-puno ng mga deboto itong bahagi ng San Marcelino Street. Sa kahabaan pa rin yan itong Ayala Boulevard. Halo na rito yung mga naghihintay sa pagdating ng traslasyon. Sila yung mga sasama sa prosesyon. Meron ding mga deboto rito, yung mga may bitbit na mga malalaking replika ng Jesus Nazareno ang nagtatangkang makapasok sa bungad ng Ayala Bridge. Pero inaharang sila ng mga nakabarikadang pulis dahil bawal dumaan dito sa tulay, bawal maghintay maging sa iba pang mga kaparehong istruktura, maging doon sa mga tulay na hindi daraanan o hindi naman ruta nitong traslasyon. Pinagaganan muna sila patungo doon sa Villalobos Street, ang nag-iisang daraanan naman para makarating sa may Quiapo Church. Kanina binanggit ni Colonel Jonel Branon, ang commander ng Santa Ana Police Station, na may certain areas lamang yung pinapayagang paghintayan ng mga debotong sasama sa traslasyon upang hindi magkaroon ng stampede. Meron naman tayong mga nakapanayam kanina mga deboto na naghihintay sasama raw sa pagdaan nitong traslasyon, kabilang si Ate Nika Padayaw na mula sa Nabotas at 14 na taon na raw siyang namamanata ngayon. Bit niya yung 4 niyang supleng na pawang menor de edad, 1 taong gulang, 4 na taong gulang, 8 at 11 taong gulang. Nandito raw siya hindi para humiling kundi para magpasalamat ng ikalawang buhay ng isa sa kanyang mga supleng na nag-50-50 raw dahil sa may pneumonia. Alas 6:41 na ng umaga, hindi pa rin natin natatanaw maging yung ulo man lamang ng traslasyon mula dito sa may Rojas Boulevard. Para sa traslasyon 2025, ito si Giselle Ricaport para sa DZRH na sa Pilipinas. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Susunod! Dito boy! Si Rupa May Quinto sumuko daw sa NBI. Bakit? Ayun, no. Bakit? Yan ang aabangan natin at iba pang balita sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:42. This time check is brought to you by AC Ng kapuluan, ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday. Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:48 na umaga, Engineer Tony Nanggel, 12 minutes before 7 in the morning. Balikan nga natin, kumbachero, ang andas na tatanaw ba nitong si RH5 Val Gonzales. Nako, meron daw nagkakatulakan ang mga deboto na nasa Ayala Bridge at task force na nakatalaga doon. Nagpupumilit na sumalubong siguro, kumbachero. Nako, alamin natin ang balita mula kay RH5 Val Gonzales. Coming Val! Wala na. Nanliit ang puwersa ng Joint Task Force at maging ng Philippine National Police na nagbabantay dito sa intersection ng Casal Street at Carlos Palanca dito sa pagbaba mismo ng Ayala Bridge. Dahil nakalusot itong mga deboto. Nakalusot itong mga deboto doon sa pagharang nitong mga tauhan ng Joint Task Force. Hindi na napigil yung malaking pwersa ng Joint Task Force na uniformado mula sa Philippine Navy, Philippine Marines at Philippine Army, katuwang ang Philippine National Police, ay wala nang nagawa dahil mas malaki ang bilang ng mga deboto na nakapasok na mismo doon sa hinaharang nila na bahagi ng Casal Street. Wala nang nagawa, pinigil nila pero hindi na nila nakaya pa itong malaking bilang na ito na ngayon ay nakapasok na dito sa o nakakyat na dito sa Ayala Bridge at pasalubong. Doon na pumwesto, pasalubong. Pasalubong na ito. Pasalubong na. Kaya
yung mga tauhan ng Joint Task Force at PNP ay hindi na wala nang nagawa. Wala nang nagawa. Hindi na nila ngayon na malaman kung paano pa pababalikin doon sa kanilang lugar at hindi pumwesto dito sa Ayala Bridge. itaas mismo ng Ayala Bridge. Pasalubong na sila. Malaki-laking bilang. Siguro sa pagtaya ko, Jerry at Anthony, ay nasa bilang na 200. Hindi bababa sa 200 yung nakalusot na puwersa nitong mga deboto. Pero etong lugar na ito ay ito mismo kanina yung lugar kung saan nagbigay ng instruction itong si Manila Police District Director Police Brigadier General Tomas Ibay, napigilan yung pagpasok ng mga tao. Pero dahil dun sa laki na rin ng bilang nitong mga deboto na pawang mga kalalakihan. Pero kung Val, kung hindi masusundan niya ng iba at limita na yan lang mga nakalusot na yan, baka pwede pang mapabalik yan. Oo. Wag lang masundan ng iba pa. Hindi ko alam dahil dun sa unahan naman nitong Ayala Bridge, yung paakyat ay malaking bilang. Puro mga miyembro ng Philippine National Police at ng Philippine Coast Guard ang nagbabantay dun sa lugar na yon. Tinitingnan ko ay walang kilos. Tumigil na dito sa gitna mismo ng Ayala Bridge. Dun sa yung mismong kung dun sa ibaba ay yun na mismo yung Pasig River. Nandun na sila. Naka-confine na ngayon dun sa lugar na yon. Itong mga deboto na pawang mga nakapaang mga lalaki, naka-uniforme ng kanilang uniforme ng Poong Nazareno at dinedma, hindi na ginalang yung puwersa ng PNP at Joint Task Force na nagbabantay sa seguridad dito sa lugar na ito. Mula ba dyan sa taas ng Ayala Bridge, nakikita mo na yung andas, 2 oras at 11 minuto na mula nang umusad ang andas. Nakikita mo na ba? May senyales na ba na papalapit na dyan? Wala pa. Hindi ko pa nakikita, Jerry, yung unahan nitong andas. Matatagal-tagalan pa. Wala pa. Pero I don't know kung paano gagawin ng mga pulis na nasa unahan dahil yung malaking bulto nung puwersa ng PNP at maging ng Joint Task Force na kinabibilangan ng mga reserve forces ng Philippine Navy, Philippine Marines at Philippine Army ay nag-concentrate na doon sa lugar. Malaki-laki yung nasa kanilang harapan na kasama nitong unang grupong nakahalpas. Itong grupong nakahalpas at sinira yung barikada, human barricade ng Joint Task Force at ng Philippine National Police. Mas malaki. Kaya yung konsentrasyon nila ay nandun na. Mas kumapal na. Ilang layer na ng mga tauhan ng PNP at Joint Task Force. Ang pumipigil ngayon dito sa lugar na ito na nalusutan nitong malaking bulto na rin ng bilang o daang bilang nitong mga deboto na gustong sumalubong dun sa andas ng Poong Nazareno na nasa bahagi ng Burgos at dyan sa bahagi ng Finance Road at ngayon ay nakatigil dito mismo sa gitna ng Ayala Bridge. Kasama ko pa rin si Dennis Villanueva Jr. para sa Translasyon 2025. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, RH5 Val Gonzales. Voluntaryong sumuko sa NBI ang aktres at komedyanteng si Rufa May Quinto. Kaugnay sa mani paglabag nito sa Securities Regulation Code. May nakabinbing warrant of arrest si Quinto dahil sa pagiging modelo niya ng Dermacare Beyond Skincare Solution na nasasangkot sa illegal na investment. Sa ilalim kasi ng batas, damay sa pananagutan ang mga endorser ng isang kumpanya o produkto na may paglabag sa batas. Aabot naman sa 1.7 million pesos ang piyansang kailangan bayaran ni Quinto para sa kanyang pansamantalang paglaya. Nakikiusap naman ang kampo ng aktres sa publiko na iwasan ang manghusga dahil biktima lang din umano ito gaya ng kaso ni Neri Nail. Inirekomenda ng Police Regional Office 3 sa COMELEC na ideklara ang 12 bayan sa Nueva Ecija, Bataan, Bulacan at Pampanga bilang election areas of concern sa darating na eleksyon. Dahil ito sa kasaysayan ng matinding political rivalry at naitalang karahasan sa 12 bayan sa Central Luzon sa mga nagdaang eleksyon. Ayon kay Police Director Brigadier General
PRO3 Director Brigadier General Redrico Maranan. Nagdagdag sila ng mga pulis at iba pang logistical resources sa mga nasabing lugar para matiyak ang seguridad. Bukod pa rito ang pagtutok ng PRO3 sa isang private armed group sa rehiyon, partikular sa Nueva Ecija, at ang maigting na kampanya laban sa loose firearms. Si Emeng saka si Ella Naganyo, awatin nyo. Yung away na yun ng mayor at congressman. General Maranan, yun ang unahin ninyo. Oo. Talaga. Kung pwede. Bago dumanak ang dugo. Oo, mahirap na. Nagsisitapang yung mga, lalong nagiging matapang dahil dun sa mga kasamang may mga baril. Oo. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Number 1. Tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha. 2x2. 2x2. Come on! Balikan nga natin, kumbatsero, si Val Gonzales. Dahil mukhang may mga inkwentro siyang sinusubaybayan doon sa May Casa Street sa Maynila. RH5 Val Gonzales, come in, Val! Yung Anthony at Jerry, yung mga nakalusot sa Casale Street at dito sa bahagi ng Carlos Barangay Street ay nakipagbalyahan din dahil sinalubong sila dito mismo sa itaas ng Ayala Bridge. Oh, daming ano niyan mga sundalo at Coast Guard. Yan yung pwersa ng Joint Task Force. Mula yan sa Philippine Navy, Philippine Marines, Philippine Coast Guard at maging sa Philippine Army. Yung Reserve Force. Aba, ay grabe nga pala nangyari, tinulak. Ay sus, walang nagawa nga walang nagawa yung puwersa ng Joint Task Force NCR. At pagdating ng grupo, tuwan-tuwa sila, nakalusot sila sa parang nanalo sa sa competition. Parang nanalo sa triathlon. Pero akala nila sa obstacle course. Pero akala nila panalo na sila. Ayan. Bakit? Ay pagdating dito sa Ayala Bridge, hindi nila alam mayroon pang malaking bulto. Malaking bulto ng Philippine National Police. Parang Squid Games pala. Pero nanalo sila ulit dito sa gitna. Aba, nanalo ulit sila dito sa gitna. Pero ang hindi nila alam, pagbaba nila ay babalik pa rin sila. Dahil naharang na sila. Ito, ang dami nga palang pababa na ng tulay ito. Itong nasa video mo. Nagbabalikan na ngayon itong mga yung iba matiwasay na bumabalik, yung iba naman ay nananatili. Inaantay na lang yung pagdaan ng andas ng Pong Nazareno dito mismo sa may pinakataas nitong Ayala Bridge. Uy, may mga babae pa may mga babae pa. Kala ko kanina puro mga lalaki yung mga nagwagi doon sa unang barikada. Pero meron pang mga babae. Ngayon so pinababalik sila. Pinababalik sila. Kanina'y merong parang tagumpay tagumpay kanina. Tapos kakamot-kamot siguro sa ulo ngayon. Kanina'y hindi na napigilan nung isang opisyal ng Philippine Coast Guard. Mayroong daladalang megaphone. Wala kayong kaayusan. Yun yung kanyang sinasabi rito. At pinababalik. Yung iba naman ay tumatalima. Pero marami pa rin yung nananatili lamang dito sa mga upuan dito. Ginawang upuan na itong railings mismo nitong itaas nitong Ayala Bridge. Yung puwersa
ng Philippine Coast Guard doon sa baba ay meron silang mga lancha, meron silang mga speedboat doon sa baba. Kaya binabantayan dahil critical itong lugar na to, Jerry at Anthony. Dahil kapag walang kayusan at nagkasiksikan at nagkatulakan, abay maaaring mahulog sa Pasig River. Yan, pero ano yan, bawal binabawalan nilang istambayan o paghintayan ng mga deboto? Maraming matitigas ang ulo. Yung iba'y bumabalik, tumatalima papunta ron sa Casali Street at Carlos Palangka Street pababa ng Ayala Bridge. Pero malaki pa rin yung bilang ng matitigas ang ulo. Hindi ko alam kung nagpapahinga doon sa puwersahan nilang pagkakabuwag kanina doon sa human barricade ng Joint Task Force. Kung yung iba naman mukhang nakapagpahinga na, pero ang gusto yata ay wag umalis na dito, tantay na lamang dito sa taas ng Ayala Bridge. Itong pagdaan. Ako man ang deboto, ganyan din ang gagawin ko. Magandang spot yan nagkakantahan na sila. Nagkakantahan sila. Ito, pabalik. Ito yung mga pabalik na ito. Pabalik na. Ito, ayan nagsisigawan sila ngayon. Pabalik doon sa baba. Sir, naharang uli kayo doon? Hindi naman. Saan kayo galing? Dito kami sa Mayalo. Kaya yung mga galing na kanina rito? Hindi po. Galing po kami yung grandstand. Napalusot din kayo ron. Kasi galing na sila ng grandstand. Hindi kami bawal dito. Dadaan talaga kami dito. Ang bawal itong side na to. Yung side, yung mga galing pala sila. Ang ginawang galing daan. ng grandstand na yan. Ang ginawang daan pala, yung walang pwersa ng yung maliliit na kanto rito. Lopez Street. Yung wala nagbabantay. May malit na kanto rito. Yung gilid mismo nitong Pasig River, Lopez Street yata kung hindi ako nagkakamali. Itong kanto na to, doon sila galing. Pero bawal dapat yung dadaan pa sila rito. Dahil kabilaan. Ayun. Teka muna, Val. 7:09 na. May 2 oras na. 2 oras at papunta na sa 2 oras at kalahati mula nang umusad yung Andas. Hindi mo pa nakikita diyan sa gawing yan. Ano ba ang report ng ibang reporter? Kung nasaan na raw ba yung Andas? Ang pagkakalam ko nasa Burgos pa Andun pa rin sa P. Burgos. Ang hindi ko lang malaman dahil bulag kami dito sa lugar na ito kung anong dahilan bakit nagtatagal doon. Bakit nagtagal at nagbabad na doon sa lugar na yon. Maging itong mga tauhan ng Philippine Coast Guard at Joint Task Force na nandito lang nakapwesto dito sa taas nitong Ayala Bridge ay hindi rin nila alam dahil yung huling report na kanilang natanggap ay nasa bahagi na ng Burgos Street. Kaya nga, hindi nila alam kanina pa yun. Kanina pa yun. Hindi rin nila alam kung ano yung nagiging dahilan kung bakit naka-stack o kung bakit nakapaho na doon sa lugar na yon yung Andas ng Poong Nazareno, habang dito sa bahagi nitong intersection nitong Casali Street at Carlos Palangka, pagbaba ng Ayala Bridge ay lalo pang dumarami itong bilang ng mga deboto na hinaharang ngayon ng human barricade sa pamamagitan ng human barricade ng Joint Task Force at PNP, at hindi na sila papayagan gaya kanina na nangyaring nabuwag ng grupo ng mga deboto itong hanay ng Joint Task Force at ng Philippine National Police. Kasama ko pa rin si Dennis Villanueva Jr. Para sa Translasyon 2025, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP! Oras! Kapopoy! Engineer Tony Nanggel, kasama mo pala dyan si Kuyang Manny Palomo. At andyan din sa Kabanatuan si Kuyang Dakila Palomo. Ang kagaganda ng pangalan, Dakila Palomo. Si Pepsi ba? Kasama rin nila? Hindi pa.
Baka magkadimandahan ka. Magdidimanda raw si Vic Soto, ha? Oo nga. Magdidimanda daw si Vic Soto. Biruin mo ano pa yung pelikulang ginawa ni Direk Daryl Yap. Daryl Yap. Tapos si ang teaser talaga, si Direk Daryl Yap talaga controversial no. Magaling gumawa ng kaaway. ang teaser yung pang pinakamatindi. Oo. Kala ko ano lang yun gawa-gawang mga video lang yun Oo, hindi pelikula pala. Part pala ng pelikula yun. Pero yung build up ng interest Ni-rape ka ba? Hindi. Oo. Paano? Ni-rape ka ba ni Vic Soto? Matindi. Sabing gano'n Maganda yung bitaw mo na. Oo! Tindi no. Diba? Yung dialogue. Ang tindi nun. Kaya magdidemanda raw sa itong si Vic Soto laban dito kay Direk Daryl Yap. Siguro sa iba. Tsaka doon sa mga naglabas doon sa di ba? Yeah. Naglabas ng video na yun. Hindi, saka teaser, official teaser kung ba? Official teaser yun. Official teaser yun eh. Kala ko naman parang na-leak lang na part ng pelikula. Official yun. Kaya matindi. Abangan natin. Matindi yan. Oo, tama po kayo, Engineer Tony Nanggel. Dapat isasama sa Film Fest yan. Hindi lang daw umabot. Abangan po natin yan. Oras po natin. Achi, Mr. Janam Tang, Chityam Chap sa 7:13 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw po ngayon ng Huwebes, ika-9 ng Enero 2024. Sa ulo ng ating mga paunahing balita. Tensyon sumiklab sa pagitan ng ilang deboto at miyembro ng task force sa Ayala Bridge. Usad ng andas, mabagal pa rin. Self-rated poverty tumaas ng 63% noong December 2024 ayon sa SWS survey. LRT1 humirit ng taas pasahe. Full rehabilitation sa EDSA o ng EDSA ipatutupad ngayong taon, mas mabigat na traffic inaasahan. Personal grudge, tinitingnang motibo sa pagpatay sa gold medalist na si Mervin Guarte. Person of interest na isang tricycle driver, huli sa CCTV. At miyembro ng Bantay Bayan sa Cavite, nanaksak ng maingayan sa videoke ng mag-utol, isang patay. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. Alas 7:15 na ng umaga. Bago sa detalye ng ating mga balita, may anunsyo lang po ang birthday boy na si NBI Director Jimmy Santiago. Oy, happy birthday, Director Jimmy Santiago. Sa mga gusto daw pong makikain sa birthday niya ngayon. Saan ba? Diyan po sa NBI sa Maynila. Ano oras? Ay wala daw pong pasok ngayon sa Maynila. Dahil special non-working holiday ngayon sa Maynila. Kaya kung kayo ipupunta ron para makikain sa birthday, walang tao doon. Wala tao doon. At wala rin yung pagkuha ng mga clearance. At iba pa. Sarado. Yan po yung anunsyo nito pong si NBI Director Jimmy Santiago. Birthday boy! Pero kung gusto niyo daw pong mag-mall, okay din daw po. Yun daw pong mall dyan sa Robinson's Ermita, Robinson's Otis, sarado rin daw po ang NBI clearance niya. Pero pwede kayong mag-mall. Mag-malling na lang muna kayo. Bukas daw po, babalik. Puntahan natin ang ating mga kasamahan sa Maynila.
Mabagal po ang naging pag-usad ng andas ng Nazareno dahil sa pagdagsa ng mga deboto. May pagkakataon pong pahinto-hinto pa at dahil dito pinagbawalan na po ang mga deboto na salubungin ng andas at pinayuhan ng pagdaan ng andas sa kanilang lokasyon at sa kasundan. Isinara rin po ng PNP at Joint Task Force NCR ang lahat ng kanto sa intersection ng Carlos Palanca at Casal Street pagaba ng Ayala Bridge, pero nalusutan po ng mga deboto na gustong-gustong sumalubong sa andas sa mga humarang na pulis kaya't bahagyang nagkagulo at nagkaroon pa ng tensyon. Nakibalita tayo sa Ayala Bridge at naroon si RH28 Raymond Dadpaas. Come in, Raymond! Jerry, Katunying, pumalas ako doon sa unahang bahagi ng traslasyon dahil talagang wala ka signal. Oo. Wala. Hindi ka namin mahagilap. Oo. Akala namin na umuwi ka na. Akala namin umuwi ka na ng Cavite. Pero bago ka umalis, Raymond, nasaan na yung andas kanina? Palapit ng papunta ng Finance Road. Doon sa may dating ano ba to? Yung dating Senate. Oo, yung sa may National Museum. National Museum. Oo daw. Yun pala naman. Yun nga daw. Tapos Raymond, nawala ka na ulit. Si Raymond, napakamatampuin. Yan. Okay. Tapos pabalik o papunta dito sa may Top Avenue kaya hinahanap ko itong makakuha tayo ng signal. May dumaan na ambulansya dito. At yun yung dami kasi ng talaga naman ng mga deboto, puno yung area na yan na harap ng National Museum papunta ng Finance Road hanggang Top Avenue. Kaya yung pag-usad mabagal dahil yung iba nga talaga tama yaman yung binabanggit kanina na sumasalubong kasi. Kaya imbis na yun yung kapag alam mo naman yun Jerry Katunying, kapag nahinto yung unahan ng lubid mabilis na sumusunod yung nasa likod, yun yung insidente na nag-8 yung lubid. Yung lubid. Nag-iikot-ikot. Kaya yun, medyo matatagalan. Hihinto, yun, medyo matatagalan muli na uunatin yun, isasaayos muli. At kaya medyo mabagal yung pag-usad nitong traslasyon sa araw na ito. Nung last year, mabanggit ko lang Jerry Katunying, pagdating ng alas 7, nandito na sa bahagi ng Top Avenue. Ngayon medyo malayo-layo pa kaya medyo ang mas mabagal pa pala ngayon. Akala natin mas mabilis ngayon no. Compared to last year, ganitong oras medyo palampas na dapat ng Top Avenue pero ngayon ay hindi pa nakararating. Pero titingnan natin na kung pag nakalampas dito sa area na yan ng National Museum ay kung mas mabilis na dahil tuloy-tuloy papunta dito sa bahagi ng Ayala Bridge, papunta ng Picasal area. Sa ngayon ay yun na yung ang maganda naman dito, banggitin lang yung nasa likuran bahagi ang umuusad ditong traslasyon, sumusunod yung mga tauhan ng Department of Public Safety ng Maynila at nung bagong kontraktor ng basura. Hinahakot yung naglilinis sila, hinahakot agad yung mga basurang naiwan nitong mga deboto na sumusunod na doon sa traslasyon. Kaya malinis na yung mga kalsada, particularly itong dinaanan ng P. Burgos, malinis na ito at saka yung kanto ng Ross Boulevard, malinis na yan dahil agad na sinundan ng mga tawa ng DPS ng lungsod ng Maynila. Yan muna pansamantala Jerry Katunying para sa Traslasyon 2025. Ito si Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Raymond. Ito, nasa mismong Finance Road, si RH52 Edniel Parosa, kumbachero. Tingnan natin kung ano sitwasyon doon. RH52 Edniel Parosa, come in Edniel! Anthony at Jerry, may mga pangilan-ilang mga hiyaw chant yung ating naririnig, palakpakan dito sa ating kinaroroonan sa Finance Road, katabi ito ng National Museum. Dito tayo mula doon sa kanto ng Top Avenue kanina. Hindi pa rin natin tanaw ulit itong andas, pero yung mga nakakasalubong natin, yung mga palabas na deboto mula doon sa pinakagitna ng Padre Burgos Avenue, kanilang binabanggit ay narito na
magdang posisyon mula nang magpaliko-liko ito sa pagtawid mula sa Quirino Grandstand hanggang dito sa may Burgos Avenue. Habang pagpasok naman dito sa may Padre Burgos kanina, kita-kita natin, Jerry at Anthony, na yung pinaka-lane ng kalsada kung saan inaasahang papasok yung Andas, iba pala. Yung southbound lane ng Padre Burgos, yun yung nilaanan ng espasyo para sumalo doon sa prosesyon. Pero dumaan ito sa kabilang bahagi. Yun yung dahilan kung bakit biglang sumalubong yung bulto o yung pinakadagsa ng mga deboto mula doon sa kabilang kalsada, sumampa sa Center Island at biglang sumalubong doon sa Andas. Kaya medyo may kabagalan yung usad ngayon. Yung mga nakakasalubong natin na galing doon sa pinaka-Andas, pare-pareho ang sinasabi na bangketa. Ibig sabihin na tagilid yung Andas o medyo gumilid na wala doon sa pinakagitna. Habang ilan naman doon sa mga kausap natin ay sinasabi na mukhang mga bagito yung termino, mukhang bata-bata yung mga nagtutulak o yung nagagay doon sa bagong Andas ng Poong Nazareno. Kaya medyo kumbaga hindi eksperyensyado. Yun ang binabanggit ng ating makausap. Sir, magandang umaga live tayo sa DZRH. Nagaling na kayo doon sa Quirino Grandstand? Quirino Grandstand kayo galing? Kanina? Hindi po. Nakabang na kayo rito? Yung Andas, nakita nyo na ba mula kanina? Opo, nakita. Nakita nyo na. Nasaan na ngayon mga banda? Dito na po sa may... Malapit na. Bakit daw nagbabagal? Bakit nagbabagal? Naputol daw yata yung tali. May ganon? Naputol yung lubid. Naputol yung lubid. Naputol yung lubid. May impormasyon na naputol yung lubid dito, Jerry at Anthony. Pero hindi pa natin nakikita ng personal. At abangan natin kung paano mareresolbahan ng ating mga authorities, lalo na yung mga taga-simbahan mismo ng Quiapo, kung totoo man itong nabanggit ng ating mga kasama dito. Mga taga-sa kayo, sir? Sang... mga diwoto talaga. Mga taon-taong diwoto. Nandito na itong ulo ng prosesyon, Ayala Bridge. Ulo ng prosesyon. Okay, RH15, Giselle Ricaport, agawin mo na kay Edniel. Sige, Giselle. From Edniel Parosa, lipat tayo kay Giselle Ricaport. Come in, Giselle! Jerry, katunying pasado, alas 10:20 ng umaga, dumating na, nakatungtong na dito sa Ayala Bridge, yung mismong ulo ng prosesyon. Pero yung mismong Andas mula rito sa tulay, hindi pa rin natin natatanaw mula ngayon dahil sa medyo kabagalan na usad nitong prosesyon ng Jesus Nazareno. Yung bulto ng mga deboto na naghihintay kanina doon sa may bungad ng San Marcelino sa may kahabaan ng Ayala Boulevard, pinauna na silang palagpasin ng nitong Ayala Bridge na binabagtas natin ngayon at hindi sila pinayagan na basta-bastang sumabay doon sa may traslasyon. Doon lamang sila sasama sa pinaka-prosesyon paglagpas na nitong Ayala Bridge o doon naman sa may bahagi ng Palangka Street upang hindi raw masira yung daloy ng prosesyon, upang hindi na lalo pang bumagal yung andas ng puon, ang finance. Sa Ayala na, Ayala. Giselle? Giselle, tama ba yung Giselle? Tama ba yung intindi namin sa iyo na nandun na sa Ayala Boulevard? Nakatawid na ng Taft? Nakatawid naman ng Taft yung Andas, yung unahan? Ulo lang ng prosesyon. Kinumpirma din yan sa atin ni Colonel Jonel Branon, ang station commander nitong Santa Ana Police Station. Pero itong pinakaulo ng prosesyon, yan Jerry Katunying, yung pinangungunahan ng mga alagad ng simbahan, yung mga sakristan. Pero iba yan doon sa pinakaandas na kinalagyan naman ng Jesus Nazareno na nandoon pa raw sa bahagi ng Taft Avenue at hindi pa rin natin tatanaw mula dito sa may Ayala Bridge. Okay. Thank you, Giselle. Para
Para sa translasyon 2025, ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat. Tabayanan po ninyo ang report ng iba pa nating mga RH reporters sa special coverage ng DZRH. Oras po natin 7:27 ng umaga. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Nuclear Medicine. Pangunahing balita. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Bago lang natin balikan ng Maynila para sa Translasyon 2025. Tala natin na ilang mga balita. May nakaamba pong taas pasahe sa LRT1. Makaraang humirit ng taas pasahe ang Light Rail Manila Corporation o LRMC. Ito po yung operator at maintenance provider ng LRT1. Linaw ni Jackie Grospe, spokesperson ng LRMC, ang petisyon nila para sa fare hike adjustment ay bahagi ng periodic fare adjustment process ng LRT1 at sa concession agreement nila sa pamahalaan. Kung maaprobahan, ang magiging pamasahe sa single journey ticket ay tataas ng 60 pesos mula sa kasalukuyang 45. Record high ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing mahirap lang sila sa huling quarter ng 2024. Ito'y matapos lumabas sa resulta ng Social Weather Station Survey na 63% ng mga Pilipino ang nagtuturing sa sarili bilang mahirap. Pinakamataas ito mula ng ito ang pinakamataas na naitala mula noong 2003. Sa datos, pinakamaraming nagsabing mahirap sila ay mula sa Mindanao na pumalo ng 76%, 11% naman ang naniniwalang sila ay nasa borderline at 26% ang nagsabing hindi sila mahirap. Nauwi sa trahedya ang pagsasaya ng magkapatid na lalaki sa General Trias City, Cavite nang pagsasaksakin sila habang nagvi-videoke sa kanilang bahay. Sa ulat ng Police Region 4A, naingayan kasi sa videoke ang suspect na si alias Johnson, miyembro ng Bantay Bayan sa Barangay Santiago. Pinagsabihan daw ng suspect ang mga biktima bago naganap ang krimen pero hindi pa rin ito tumigil sa pag-iingay. Nagtalo ang mga ito hanggang sa mapikon ang Bantay Bayan member at bigla na lamang pinagsasaksak ang dalawang residente. Naisugod pa ang mga biktima sa ospital pero namatay din. Sisimulan na ng pamahalaan ang full rehabilitation ng EDSA ngayong taon. Sinabi ni DPWH Secretary Manuel Bunoan, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos para mapabuti ang riding quality sa maituturing na isa sa pinakaabalang kalye sa Metro Manila. Layo ng rehabilitasyon na tugunan ang matagal ng issue sa nasabing highway at magkaroon ng kaginawahan ang mga dumaraan dito. Gate ni Bunoan, panahon pa rin na rin para maisaayos ang daan dahil sa kahit pagsisend ng text ay nagiging pahirapan kapag naiipit sa bigat ng daloy ng trapiko. Wag lang yung driver ang mag-text ha. Yung kasama. Correct. Dahil baka pwedeng total naman rehabilitation. Isasara ba yung EDSA na yan? Siguro portion. Baka pwedeng gawin na yung elevated highway na gusto na pinamungkahi ni RSA. Baka nga pwede na yun. Sa elevated highway na, meron baba, meron taas. Yun ba talagang feasible daw ba, kumbachero? Nagpagawa na siya ng feasibility study. Akala ko nga, good time lang eh. Totoo pala, pwede pala. Pwede. At ayon nga sa kanya, mabilis lang gawin. Mabilis lang. Dahil puro baka lang daw ang ilalagay niya. Yun. Baka pwede na ngang simulan yun. Ito, kahit na aspaltohin natin yung EDSA, pakinisin, kung ganun pa rin talagang kasikip, problema pa rin. Wala, hindi mo mararamdaman yung kinis. 4 sa bawat 10 Pilipino ang pabor na i-impeach si Vice President Sara Duterte. Ayon sa survey ng Social Weather Station, lumabas na 41% ng mga Pilipino ang nais ma-impeach si VP Sara habang 35% ang tutol at may 19%
na undecided. Isinagawa ang survey noong December 12 hanggang 18, 2024. Nabati din sa survey na pinakamarami ang pabor sa impeachment ni VP Sara sa Balance Luzon na 50%. Sunod dito ang Metro Manila na may 45%, sa Visayas ay 40% at ang Mindanao ay may 22%. Hawak na ng Calapan City Police ang CCTV footage na nagpapakita sa person of interest habang naglalakad sa Eskinita, dyan po sa papunta sa bahay ni Barangay Kagawad Dante Abel, kung saan naganap ang pagpaslang sa Southeast Asian Games gold medalist na si Mervin Guarte. Ayon kay Lieutenant Colonel Roden Fulache, hepe ng Calapan City Police, ang person of interest ay isang tricycle driver na kilala ni Guarte at dati na nitong nakaalitan, ngunit hindi ito kasama sa mga nakainuman ng biktima. Sinabi ni Colonel Fulache na personal grudge ang tinitingnan nilang motibo sa pamamaslang kay Guarte at noon lang ito nakakita ng pagkakataon nang makitang lasing at natutulog pa ang biktima. Hindi po kasama dun sa kainuman niya, parang lumalabas po na matagal nang may galit po sa kanya yung tao. Pinantayan lang po na matapos yung inuman nila. Ang hepe ng Calapan City Police na si Colonel Roden Folache. Alas 7:38 ng umaga, standby lang RH reporters. Kayo na ang susunod. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Slip. Kailangan nyo na magpalit ng bubong na inyong mga bahay. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Cherylum pre-painted ka na. Uy, happy birthday pala kay Danny Vidad. Ito yung dating si Danny. Si Inspector. Oo, si Inspector Danny Vidad. Dating homicide to, kumbachero, naalala mo pa, nagko-cover tayo sa yan ay isang dating investigador. Ano? Tsaka si Marlene, yung misis ni Rick Reyes. Ayan, birthday ngayon. Birthday, misis. At Kuya Danny, binabati ka rin ni Tatay Aporo. At magandang umaga rin kay Kuyang Arnel Versales. Ayun, saka si Jerry Labasan. Kabet, magandang umaga. At siyempre si Mr. Jalom Tang, kasama ang mga taga Intercon Diagnostic Laboratory na laging nakatutok. 24 oras. Yo. Ayan. At magandang umaga at happy 18th birthday kay Pauline Gallardo. Pauline, happy birthday. Dalaga ka na, hindi ka na bata. 18 years old. 18 na, binabati dalaga ka na ni Iya at ni Tita Shula. Yun. Balikan natin ang Maynila. Nakatawid na ba sa Taft Avenue ang ulo na ng traslasyon? Alamin natin mula, ulo na ng andas. Alamin natin mula kay RH29 Boy Gonzales. Nandun siya sa may Finance Road. Coming boy! Anthony, Jerry, biglang nagtayo yung mga nagpapahinga dito sa Top Avenue at Burgos dahil sa paparating na ang andas ng Jesus Nazareno. Yung ibang mga deboto ay nag-akyata na sa pinaka-center island nitong Tapa Avenue. Indikasyon na ilang minuto na lamang na posibleng dumaan na rito sa Burgos, sa corner Tapa Avenue, ang andas ng Jesus Nazareno. Medyo nagkapuno na ng tao itong kanto ng Tap at Burgos dahil sa dito nila inaantay yung pagdating ng andas. Mahaba at napakaraming kababayan natin na madiboto nandito sa kahabaan ng Ayala Boulevard at Tapa Avenue at may pinaka-footbridge dito na puno na rin yung pinaka-footbridge. At pasamantalang isasarado kanina nadadaanan para sa kanto itong naturang lugar dahil sa biglang tayuan ng mga deboto na nagpapahinga dahil sa paparating ang andas ng Jesus Nazareno.
para sa Translasyon 2025. Ito si Koy Gonzales para sa Disaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy. Ito yung binabanggit kanina na naputol pala yung lubid nung andas kaya parang na-delay o kaya natatagalan. So ayun, si Boy Gonzales andun mismo sa Taft Avenue. Natatanaw na raw nila. Oo, pero wala hindi pa rin talaga nakakatawid doon. Alas 7:49 na, nakakatatlong oras na mula nang umusad ang andas. Punta natin si 52 Ediel Parosa. Kami Ediel! Dari at Anthony, nasa harapan mismo natin itong andas ng buong Nazareno ng Sibanang Quiapo. Dito yan sa kanto ng Finance Road at Taft Avenue. Papasok dito sa kalsada, papunta sa may direksyon ng Ayala Bridge. Kapansin-pansin, Jerry at Anthony, ang patuloy na pag-akyat, pagsamba na ating mga kababayan ni Boto sa kabilang ng aviso na huwag na sanang gawin itong kanilang sitwasyon, pero hindi mo ito mapipigil. Lalo pa sila ay very passionate dito sa kanilang mga panalangin at panata. Yung mga kababayan nating iyos ito, yung mga nakapaligid sa pinaka-andas ay patuloy din sa pagkaway na huwag na sanang lapitan naman ni Boto, pero hindi nila mapigil itong mga kalalakihan na sumasampa sa balikat, nagbubuhatan, nagpapasaran hanggang sa makarating dito sa pinaka-andas. Maliban dito sa patuloy nilang pagsampa para punasan o hawakan itong andas, ay nakikita natin si Pep Anthony itong paliko-liko na direksyon ng andas. Mula doon sa Finance Road, medyo kumanan ito ng bahagya at nagtataka ngayong tumuwid pa Ayala Bridge. Pero dahil dito sa bulto na mga taong sumalubong sa kanila, sa intersection kasi ito at nag-ipon yung maraming ating mga kababayan, ay medyo bumagal ulit yung kanilang takbo. Hindi na tayo makalapit doon para i-check yung kung kumpirmado ba yung informasyon na tanggap natin doon sa naunang panayam na may pagka-aberya, konting aberya doon sa lubid, partikular yung pagkabuhol o di yung man yung pagkaputol nito. Pero batay doon sa mga accounts na ating nakausap kanina, talagang may problema doon sa pag-usad ng andas. Kaya ito'y bumagal. Yung ganitong lokasyon nitong andas ng Nazareno around last year, past 6 a.m. Nakalampas na yan dito sa lugar natin. Pero ngayon ay 7:51 na, 7:45 dito dumungaw itong nabanggit na andas. Nandito pa rin at umagal pa rin ang usad sa mga oras na ito. Yan pa rin ang latest mula rito mismo sa tabi ng andas ng buong Nazareno. Ito si Ediel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Ediel Parosa. Tuloy-tuloy po ang ating special coverage ng Translasyon 2025. Si RH15 Giselle Ricafort ay may situationer dyan sa Ayala Bridge. Come in, Giselle! Jerry, katunying nasa 30 minuto nang nakatigil yung tinatawag na seriales o yung ulo ng translasyon dito sa bungad ng Ayala Bridge. Sa panayam natin doon sa ilang miyembro nitong seriales, kailangan doon nilang hintayin yung pinakaandas ng Jesus Nazareno dito sa tulay. Dapat doon kasi ay 15 hanggang 20 metro lamang yung layo ng andas mula sa pinakaulo ng prosesyon upang hindi sila mabuwag ng dagsang mga deboto. Sila yung senyales na malapit na yung Jesus Nazareno, magbigay daan tayong lahat. Doon naman sa may unahan nitong Ayala Bridge na San Marcelino Street, naka-standby na rin yung 36 na mga miyembro ng IHOS Anpon. Sila yung mga papalit sa mga IHOS na nagkasampa doon sa andas at humahatak doon sa lubid. Nakabarikada naman yung mga miyembro ng SWAT at kapulisan dito sa kaliwang bahagi ng tulay upang itaboy yung mga naghihintay na mga deboto dito. Para lang kasi sa emergency itong kaliwang lane ng Ayala Bridge. At tanging yung kanan lamang yung nakalaan at pwedeng daanan ng translasyon ng Jesus Nazareno. Samantala kahit isinagpapawal ng Manila Police District, marami pa rin tayong mga kababayan yung umi-standby, naghihintay dito sa tulay. Para sa translasyon 2025, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH, pangunahing balita. Ayo pala, kumbatsero, ay nakikiramay sa pamilya ni Undersecretary D.V. Sevillano ng Department of Agriculture. Kumbatsero, ito yung mister ni Dina Bonnevie. Alala mo yung siya ay undersecretary ngayon ng Department of Agriculture, kaya nabigla sila, 64 lang to 64 or 65 years old. Nagkaroon daw ng aneurysm sa tiyan. Meron palang gano'n. Aneurysm sa tiyan. Ayun, nagkabiglaan. Tindi po nito. Kaya kahapon, meron naman akong pinuntahan dahil pumanaw yung isang ninang ko, si Ninang Lisa de la Merced. Nandiyan dyan sa may, yung malapit sa atin, lampas na ever, yung Aeternas ba pangalan ng ba dyan? Eternity, yung burulan dun sa may bago mag St. Peter, yung bago. Ang ganda bago pala niyan. Pagpunta mo dun sa building, para kang pumasok sa hotel. Talaga. Parang pumasok sa hotel. Kaya mukhang may makakalaban na yung ibang mga burulan dyan. Ang ganda-ganda nung bagong building na yun. Hindi ko pa napasok ngayon. Pag labas kong gano'n, nakausap ko yung mga tao. Sabi niya, nandiyan ho si Yusek Sevillano. Ayun, yun nga. Pinuntahan ko na rin. At nagluluksa si Dina Bonnevie. Ang amin pong pakikiramay sa pamilya. At ganoon din sa kay GM Mel Robles sa pagpanaw ng kanyang kapatid na si Claribel Robles Ehan sa edad na 66. Ito pala yung panganay nila, ano? Panganay na kapatid ni GM Mel Robles. Sabi nito si Dr. Chay, si Ateng, Chay Doc, ayan, sabi niya, Aeternitas, yung bago mag St. Peter Church doon sa Commonwealth Avenue. Nakikiramay po kami, GM Mel Robles, sa pagpanaw po ng inyong nakatatandang kapatid. Oras po natin, 5 minutes bago ang alas 8 na umaga. RH number 1. Ay, doon po sa mga nagtatanong kung matutuloy yung National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo. Yan po ay multiple venues pala to, kumbatsero hindi lang dito sa Metro Manila. Yung unang report ay Liwasang Bonifacio, pero dahil po sa expected humongous crowd, kumbatsero, ay mukhang lilipat ito sa Quirino Grandstand na. May balita tayo na baka bukas, Friday, ay maglabas na po ng isang kautusan ang Malacanang na ideklara bilang special non-working day ang Monday sa Maynila. Sa Maynila. Para dahil po, sa inaasahang epekto ng peace rally na yan. May mga pakatulad ding pagtitipon sa Davao, sa Cebu, sa Iloilo, sa Bacolod, at pati sa Isabela. Ayan, may mga iba pang lugar, pero ang pinakamalaking inaasahan na crowd, kumbatsero, ay dito sa Metro Manila. Samantala, yung palang binabanggit natin na HMPV outbreak sa China na nung una ay binabanggit ng ilang health officials natin na fake news. Totoo. Hindi pala fake news at meron talagang ganung outbreak sa China. Pero hindi lang totoo ay yung unang mga na-report na ito'y grabe. Na parang ang dating kasi para itong COVID. Na parang panibagong epidemyang laganap. Marami ring kaso sa China, pero karaniwan daw ho yan, lalo na ngayong kapag ganitong winter season. At ang sagot po dyan ngayon ng Department of Health ay hindi naman na kailangan magpatupad ng border lockdown ng Pilipinas dahil dyan sa HMPV outbreak na yan sa China. Ito raw po ay pamilyar naman na ang mga doktor sa ganyan at iba ito
kung ikukumpara sa COVID-19. Basta mag-ingat pa rin po tayo. Panahon po ng mga sakit-sakit ngayon, vitamin C pa din, exercise, maayos na pagkain, sapat na pahinga. Yun naman ang basic na tinuturo sa atin ng mga manggagamot. Mag-ingat po kayo mga kapamilya, mga kapuso, mga kapatid. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Glassy skies of blue and I see clouds of white. This time check is